So yun, what's up mga pare ko, welcome back muli sa ating channel. So for today's video mga pare ko, ay mag-share naman tayo ng isang tutorial video about sa pag-layout ng tiles ng hagdanan. So dito, share ko sa inyo step by step kung paano yung mag-layout ng tiles sa isang hagdanan. Lalo sa mga bubuhan na gusto matuto kung paano mag-layout ng tiles at paano magabilis yung pagka-tiles ng hagdanan natin mga pare ko. So dito, share ko sa inyo step by step. So natin patagalin mga pare ko, tara simulan natin. Bali, ito yung i-layout natin ng hagdanan mga pare ko. Bali, dito, yan. Ito po yung itsura ng ating hagdanan. So, yung proseso ng layout natin dito sa hagdanan na to, hagdanan din yan dito. Mga pare ko. So, ito yung i-layout natin ngayon at sa-tiles natin. So, bali ngayon, lalagyan natin yan ng kalsi. Tapos, susukatan natin mga pare ko. Bago palalagyan natin ng kalsi mga pare ko, ay lalagyan natin yan ng tiles dyan. Bali, sasidingan muna natin, lagyan muna natin ng riser. Bali, kagayad natin itong may sternosing natin. Dito ganyan. Bali, galing dito, magtatapa lang tayo ng bali 4 cm yung outer finish na natin. Bali, tiles natin. Bali 4 cm outer finish yun mga pare ko, para pagkapitan ng sternosing natin. At meron na pala tayong natapas dito na tiles mga pare ko. Bali ito yung natapas natin na tiles. Bali ito ay may sukat na 24 cm. Bali yun, nasa ano pala tayo mga pare ko, maximum height ng riser natin, nasa 20 cm tayo. 24 cm yung cutting ko dito sa may tiles natin na pang riser, kasi yung 4 cm na matitira, yan po yung ano natin, yan po yung allowance ng mortar para sa mga ilalagay na flooring natin, pare ko. So dito, ilalagay natin yung tiles na to mga pare ko, dito sa may hole na to, sa may riser na mga pare ko. Bali ito pala yung gamit natin halo mga pare ko, Bali porong simento lang po yung gagamitin natin dito. Kasi hindi na ako gumamit ng adhesive, kasi yung adhesive matagal matuyo, matagal tayo magpapinit-pinit sa tiles, matagal natin siyang napapatuyo pag adhesive yung gamit natin. Sanay kasi ako sa porong simento na yung gamit pag nagtatiles ako ng mga bowl tsaka dry pack method. Ito yung gamit ko, porong simento lang. Listed ko na po yan mga pare ko. Bali ngayon, ito yung puro na gamitin natin. Bali, dito sa tiles natin ay kapit. So tara, kapit natin ito mga pare ko bago natin lagyan ng kalsi. At ayan na po siya mga pare ko, ikabit na natin. Bali ito, ayan, yung sinabi ko kanina na 4 cm. Ayan po siya. 4 cm outer finish ng tiles natin para swak tong sternosing natin. Ayan. Ganyan yung maging itsura ng sternosing natin mga pare ko. Ayan siya. Swak yung sternosing natin sa 4 cm na spacing ng natin, tiles na kinabit sa may riser natin. So, bali ito, kakapitan pa natin yan dyan at saka dito. So same process lang yun mga pare ko, kakapitan natin yung dalawa dyan sa gilid, bawat gilid 0 po yan.
So ayan sa mga pare ko, no? Naikabit na natin yung tatlong riser natin. Yan. Bali ngayon ay sisimulan natin yung layout ng tansi. Pupunta doon sa may baba natin. Punta yun doon sa baba. Ngayon sisimulan natin yung layout. At dito sa mas taas, ganito yung itsura niya mga pare ko, no? Yan. Ngayon ganyan po siya. Ganyan yung silipin natin. Ayan. Yan. Diba? Hindi pantay yung lahat ng kanto ng ano natin. Ayan siya mga pantay lahat ng ano natin. Ng edge o kanto ng mga steps natin. So yan yung gagawin natin dito. Para maging maganda tingnan yung mga steps natin. Para pantay lahat. Pag isang tingin na lang yung steps natin mga pare ko, no? At ngayon ay babatagan niya ng tansi. So ngayon kaya ko nilagyan ng pasyunang siding yung riser natin para dito tayo kukuha ng guide papunta doon sa may baba. So yung kukuha natin ng base mga pare ko, no? So tara at lalagyan natin ng tansi mga pare ko. At ayan po siya mga pare ko, no? Nakabit na natin yung tansi papunta doon sa baba. Bali yung tansi natin ay nakatama po dito sa may bikat natin dito sa taas at saka bikat doon sa may baba natin na tiles. Kasi tugma po yan sila doon sa baba. So ito yung nasabi ko kanina, kaya kailangan ko lagyan ng tansi para tuwid yung bawat dulo ng steps natin. Pagtingin natin sa baba, ayan. Pagtingin natin sa taas, nasa isang tinginan lang yung mga steps natin. Hindi po siya nakalubog, nakalitaw, nakalubog, nakalitaw. Nasa isang level lang yung ano natin, kanto ng steps natin. Pwede rin pong lagyan nyo ng dalawang tansi kung kayo nagta-tiles dito. Lagyan nyo dito kabilang edge na sa kabilang bikat natin ng tiles. Doon na rin doon sa kabilang bikat ng tiles natin sa baba. Pwede rin dalawang tansi yung lagay nyo. Pero sa akin dito ay isang tansi lang yung nilagay ko. Kasi gagamitan ko lang siya ng bar level. Pag lapat ko ng riser dito, ayan. Pagkalapat ko ng riser dito, dahil yung babasihan natin ng tiles natin pag nagkabit tayo ng riser o siding ng steps natin ng hagdanan. So dito, hanggang dito lang yung tiles natin sa may edge ng tansi natin mga pare ko. At yan, dito isa na yung nilagay ko kasi gagamitan ko lang siya ng bar level. So ayan, ganun na po kadaling mag-layout ng tiles mga pare ko, no? Lalong-lalo na sa pagdating sa mga steps para nasa isang tinginan lang yung mga steps natin. At isa rin to sa paraan mga pare ko, no? Para mapabilis yung pagkakabit natin ng tiles sa may hagdanan. Kasi yung iba nahihirapan sa pagkakabit ng tiles sa hagdanan. Kasi ito, yan, meron akong nilagay na tansi para mapabilis yung trabaho natin. At ito lang yung magbabase. At dito tayo magbabase mga pare ko, no? At ito yung magsisilbing guide para sa ating riser side or siding na steps natin ng hagdanan. So ano lang po kasimple mag-layout ng hagdanan mga pare ko, no? At ayan mga pare ko, no? At sana ay may nakuha kayong tips at idea kung paano mag-layout ng hagdanan mga pare ko sa madaling paraan at pulido yung gawa natin. Ganun lang po yung pag-layout mga pare ko, no? Ayan. Ito yun. Bikat natin. Bikat dun sa baba. Pagtutugma na natin ng mga pare ko. Tapos may tansi tayo. Ayan siya.